Kanina nga ay suspended ang klase. Hindi na rin sila nag-schedule ng online class. Napanood siguro ng school yung vlog ko, nasisingilin ko sila pag nag-online class pa rin ngayong week. Tapos namin magtanghalian pumunta naman kami sa Comunidilan. At medyo na-late nga kami ng onti dito kaya nagmamadali kami. Late lang kami dyan ng mga 5 minutes. Nung nakapasok na si Dylan, si Davin naman yung dediretso dun sa pupuntahan niya. Nagmamadali na rin siya at malilate na siya. Meron na rin pala sila ditong mga McFarlane toys ng Spider-Man Brand New Day. Meron silang Spider-Man, si Hulk, tsaka tong si Punisher. Tsaka yung classic comic Spider-Man. Meron din kaming nakitang hand puppet dito na kamukha ni Doding Daga. Binigyan nga ako ni Davin ng weapon at gusto niya makipaglaban. At tuwing pumupunta kami dito, madalas nga siyang pumupunta dito sa mga laruan ng mga baby. Yung merong mga pinipindot-pindot. Hindi kasi siya nagkaroon nito nung bata pa siya . Mga kids toy agad yung mga laruan niya. Kaya siguro lagi siyang nagpupunta dito, hinihil niya yung inner child niya. 3 years old pa lang hinihil na yung inner child niya para wala na siyang ihil paglaki niya. Habang inihintay namin matapos yung common session ni Dylan, bumili na rin kami ng bigas dito sa Shopwise. At nakita namin na nilabas din yung Spanish bread kaya bumili na rin kami ng onte kasi paborito din to ni Dylan. Eto nung labasan ni Dylan, sabi niya bibili na naman daw siya ng Nido. Meron kasi siyang nakuhang cash prize dun sa birthday kaya yun daw yung pambibili niya ng Nido. At nilibre niya nga rin si Babeng kaya bumili sila ng tig-isa. At eto nung pauwi kami dito na medyo naging interesting yung araw namin. So kagabi pinanood namin tong The Last House sa Netflix. Kung napanood nyo na to parang naging ganito yung experience namin. Pero kabaliktaran siya. Nakauwi na nga yung dalawang ate nila. Kaso hindi sila makapasok kasi kahit susian nila yung doorknob ayaw daw bumukas. Ang una kong naisip nasira lang yung doorknob at na-stuck na siya dun sa may pinto. Kaya ito tinulungan kami ni Lolo Jun na baklasin yung doorknob para makapasok kami. Tuluyan na nga rin naming sinira yan at papalitan na lang. Pero laking gulat namin nung natanggal yung doorknob nakalak pa rin yung pinto. Nagulat kami kasi kahit may deadbolt lock dyan sa taas ng doorknob, sana sa aming may susi niya na wala na. At wala ring naiwang tao sa loob para ilak yan galing dun sa loob. Kaya curious kami lahat paano yung naglock. Tinawag namin si Kuya Mian para itry ipasok yung kamay niya kung masusungkit niya yung lock sa loob. Kaso hindi na rin kasya yung kamay niya. Kaya ito kailangan na rin sirain ni Lolo Jun. Chinek din namin yung CCTV kung may ibang tao bang nakapasok at nilak sa loob. Wala namang kaming nakitang ibang taong pumasok pagkalabas namin. Tingin nyo anong possible reason na maglalak to nang wala namang naglak sa loob at wala rin naman kaming susi para dyan. Ito at tuluyan nang nabaklas ni Lolo Jun at nakapasok na kami sa loob. Kaya yan, sinundo ko na sila sa kabila para makapasok dito sa bahay. Pero nawiwirduhan pa rin talaga kami kasi kailangan mo tong iikot para maglock yung deadbolt. Hindi mo rin naman masasarado yung pinto kung nakalabas yung pinakalock niya kasi tatama naman siya sa pinto. Kaya ito, bumiretso lang ako sa DIY para makabili ng bagong deadbolt tsaka nung doorknob. At ito paglabas ko, medyo inabot na rin ako ng malakas na ulan. Pag uwi, tinanggal ko na lang tong mga lumang natira. Tapos i-install ko na tong deadbolt tsaka tong doorknob. At ito gumagana naman pareho. So yan, kailangan siyang susian at kailangan may tao sa loob para mag-lock siya. Nagmamalfunction din ba to at minsan pumipitik mag-isa? Share nyo naman dyan sa comment section ko na experience nyo na para hindi na kami matakot dito. So yun lang, kita-kits ulit.